Okay, Merry Christmas sa ating lahat. No? Sa oras na to ay ating pagdiwang ang pagparito ni Kristo upang sa atin celebrate, no? Para sa ganun magsaya tayo sa kanyang pagdating. So, sa ngayon, ang Teacher and Sons of God ay tayo nagdiriwang ng 60th anniversary, no? So tayo ay nasa 60th anniversary. Kung pag-aaralan natin, ang Teacher and Sons of God ay narehistro noong panahon 2019. Kung bibilangin natin, 2025 ngayon ay nasa 6 na taon na tayo. Okay? Rehistrado siya sa Security Exchange Commission at rehistrado rin siya sa Bureau of Internal Revenue. Bakit siya nakarehistro sa BIR? Upang sa ganon, ay ang grupo natin, yung Teacher and Sons of God, ay magiging legal entity, no? Hindi siya bugos, kundi tayo ay may legal na status na tinatawag, legal entity. Okay? Ngayon, makikita natin yung tema ng ating 60th anniversary, Success and Thanksgiving. Okay? Ngayon, sa isinulat ni Propeta Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang ganon. So, ibig sabihin, itong ginagawa natin ay tayo'y nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nun, pag naunawaan na natin yung salita ng Diyos, yun ay isinasabuhay natin. Amen? Amen. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, yung mga nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoon Diyos, lalong-lalo na sa pagtupad ng kanilang mga salita, tayo'y magiging masagana sa ating buhay. Sa buong taon, maraming kasaganaan ang ating nakantan na dulot na ito'y handog ng Panginoon Diyos sa atin. Tayo'y nagtagumpay sa anumang layunin natin at hikayin natin. Ayan. So, yan. So, kung tayo'y nananalig sa ating Panginoon Diyos, sumusunod tayo sa ating Panginoon Diyos, ay magiging masagana ang ating buhay at magiging matagumpay. Okay? Pagpatuloy natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Kung titignan natin, kapag yung tema natin ay success, hindi ibig sabihin ay ito ay malawak ang kahulugan ng success. Yung pagtatagumpay natin, malawak ang kahulugan niya. And then, kung nagtagumpay ka, ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Ngayon, pagpatuloy natin. Sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, huwag daw tayong matakot, no? O mawalan ng pag-asa. Halimbawa, naka-encounter tayo sa buhay natin, nagkaroon tayo ng pagsubok sa buhay natin, ang
ang payo ng Panginoon Diyos sa atin ay magpakatatag. No? Huwag tayong matakot. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat hindi lang isang araw, kundi marami pang mga araw kung saan pwede tayong magiging masagana at matagumpay. So, ibig sabihin, yung tema natin, yung success, ay hindi lang yung ikaw ay nagtagumpay sa iyong layunin, kundi ikaw ay nagtagumpay sa mga iba't ibang pagsubok na dinaanan mo sa iyong buhay. Yun. Bakit tayo nagtagumpay sa mga pagsubok na yon? Tandaan natin na sabi ng ating Panginoong Diyos, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So kasama natin ang Panginoong Diyos kahit meron tayong pagsubok sa ating buhay. No, kasama natin siya. No, ang payo sa atin ay huwag tayong matakot, mawalan ng pag-asa. No, meron tayong pagsubok ng ganyan, ng isang bagay na hinarap natin, tapos mawawalan tayo ng pag-asa. Hindi. Kundi ang Diyos ay kasama natin. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay? Pagpatuloy natin sa John chapter 16 verse 33. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtuturo dito. Okay? Sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. So kung kahit meron tayong pagsubok sa buhay, kasama natin si Kristo Jesus, payapa rin yung pag-iisip natin. Payapa rin ang ating kanyang patuloy na pamumuhay natin kahit merong mga pagsubok sa ating buhay. Ulitin natin yun Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya na tayong mga lingkod niya, ay makakaranas ng mga pagsubok. So, hindi lahat ay tagumpay ang nalalakaran natin dito sa ibabang mundong ito, kundi sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan. Ngunit, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tibayin ninyo ang inyong loob. Anong sabi ng ating Panginoong Diyos kay Joshua? Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo ako. Ganoon din ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama rin natin siya. Okay? Sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung tayo'y nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, si Kristo ay napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Kung ganon, kaya natin mapagtagumpayan anumang pagsubok sa ating buhay. Amen? Amen. Okay. So ibig sabihin, yung tagumpay natin, doon sa mga layunin natin, tagumpay natin sa mga pagsubok na dinaraanan natin, ay sapagkat nandun ang Diyos. Nagtagumpay tayo dahil ang Diyos ay kasama natin. Nagtagumpay tayo upang malabanan natin ang anumang pagsubok sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay nasa atin at ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Amen? Amen. Okay? Kaya, doon sa tagumpay natin, success, either ikaw ay joyful doon sa success mo, o ikaw ay nalulungkot, ngunit napagtagumpayan mo yung pagsubok na yun, anong gagawin natin?
sa Salmo 136 verse 1. Ito'y sinulat ni Haring David o Propetang David. Sabi niya rito sa pamamagitan ng kanyang isinulat na inspirasyon ng Espiritu Santo, give thanks to the Lord because He is good, His love is eternal. So, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Okay? So, kung tayo nagtagumpay sa pagsubok na dinaanan natin sa ating buhay, ay yun ay sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Okay? Kung tayo nagtagumpay sa masayang bagay, sa isang layunin natin, nagtagumpay tayo, ay sapagkat kasama natin ang Diyos doon. So, hindi na hiwalay ang Diyos sa success natin. Success is not only for joyfulness, but sometimes success you overcome sadness. Yun. So sa pamamagitan nun, kailangan magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kahit tayo dumaan sa mga iba't ibang pagsubok. Amen? Amen. Okay, so yun ang ibig sabihin ng tema natin. Yan. Success and thanksgiving. Amen? Amen. And God bless us all. Amen? Amen. Amen.